Hi po. Ano ba yung role ng buhok natin sa ilong? Yan, yung buhok natin sa ilong. Meron ba yung benefit? Kasi yung iba, 'di ba, gusto nila yan gupitin, gusto nilang i-pluck. Pero wag niyo po yung pina-pluck yung buhok niyo po sa ilong kasi magkaka-infection po yun, pwedeng magnana. Pwede po yan sigurong bawasan, pero yung tatanggalin mo lahat ay hindi magandang tanggalin yung buhok po sa ilong. Yan po kasing buhok natin sa ilong, para pong filter yan, parang sa aircon, di ba? Yung aircon natin meron yung filter. Yung ating ilong po, yung pinaka buhok dyan sa butas ng ilong natin, ay parang filter din po yan para yung mga mikrobyo matrap dyan sa ilong natin. Hindi lahat papasok papunta sa baga, diba? Tapos alam nyo po ba na itong mukha natin dyan, dito, meron tayo dyan tinatawag na triangle. Yung triangle na yan, importante po yan. Kapag kasi may infection yan sa ilong mo, dire-diretso daw po yan yung mga veins and arteries papunta sa cavernous sinus. Ano yun? Cavernous sinus. Yun po ay dire-diretso daw po sa brain. Pwedeng mag-cause ng meningitis, yung triangle of death ang tawag po yun. Although wala naman akong naririnig na ganun, pero theoretically may ganun, yung triangle, na dangerous triangle dito. Yun nga, pwedeng pumunta yung mikrobyo papunta sa cavernous sinus, papunta sa brain. Pwede daw pong mag-cause ng meningitis. Ayun po. So yung buhok natin sa ilong, meron po yung role. Kahit na minsan naglalabasan dyan, no? Meron po yan kagamitan sa ating katawan. Hindi yan design or abala. Yan po yung filter natin. Pinifilter niya yung mga lahat pagka humihinga ka. Hindi dire-diretso yung mikrobyo papunta dun sa cavernous sinus or papunta sa baga. Yan. Ano pa ba? Yun, yung 'di ba may mucus tayo dun sa loob ng ilong. So kapag ka na-trap na yung mga bacteria doon, yun minsan yung nagiging kulangot. Yung kulangot mo, may mga bacteria yun. Ayun po. Yun lang po yung aking share for today. Bye po.